So, good day everyone. I am Bea Quintos Bacani and we will discuss the lesson 14, which is the formative assessment. So, we have the objectives. In this lesson, you should be able to differentiate the formative assessment from summative tests and then apply formative assessment strategies in formulating instructional plans and develop instructional plans using formative assessment strategies. Unlike summative assessment, where the objective is to relevant student performs to be graded, and which is normally formal. For Formative assessments are designed around the aim to determine what the learners know and they are the process of learning. It is used mainly to gather information about learners' performance and they used to make informed decisions on future instruction. In a way, formative assessment does not refer to the assessment itself, but rather to the functions that evidence from the assessment serve. It can also be called formative assessment as it provides information to the teachers on the performance of the learners as they go through the learning experience. Ang formative assessment, hindi ito katulad ng summative assessment na naglalayong bigyan ng grado ang pagganap ng mag-aaral. Ang layunin ng formative assessment ay makalap ng mga impormasyon tungkol sa pag-unawa ng mag-aaral habang sila ay nag-aaral pa. And ginagamit ang impormasyon ito upang mapabuti ang pag-aaral at gabayan ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Maaari rin itong tawaging informative assessment dahil nagbibigay ito ng impormasyon sa guro tungkol sa mga madaming matututunan ng mga mag-aaral. And ang focus nito ay hindi lang sa mismong pagsusulit o gawain, kundi sa paggamit ng impormasyon na nakukuha mula rito upang mapabuti ang proseso ng pag-aaral. For effective implementations of formative assessment in the classroom, it has to be planned and be strategies. By the very natures of formative assessment, it is an ongoing assessment of learners' performance and should provide the teachers with valuable information about their progress as they are usually not graded. Formative assessment strategies are mainly used to guide strategies. And dito naman po sa next slide, sinasabi po dito na ang tekstong pinapakita ay nagsasabi na para maging epektibo ang formative assessment sa silid-aralan, dapat itong planado at may mga strategies. Dahil kung wala naman po silang strategies or plano, pwede po itong makasagabal sa pagtuturo. So, dahil sa likas na katangian nito, ito ay isang patuloy na pagsusuri ng pagganap ng mga mag-aaral at dapat magbigay sa guro at mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang pag-unlad at karaniwang hindi ito binibigyan ng grado. Ang mga strategies ng formative assessment ay ang mga pangunahing ginagamit upang gabayan tayo bilang mga future educator sa pagtuturo. Formative assessment is a system to be the classroom tries to answer the following question. Where am I going? Where am I now? What can I do to get where I need to go? And meron ditong tatlong tanong na which is dapat na sagutin ng mga teachers. So, first is ang isang sistema ng formative assessment sa silid-aralan ay nagsisikap na sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Saan ako patungo? So, layunin ng pag-aaral. And nasaan na ako ngayon? Kasalukuyang antas ng pag-unawa. And then, ano ang magagawa ko upang marating ang aking pupuntahan? Siyempre, mga hakbang upang mapabuti ang pag-unawa.